Oo, hinahamon ko ng makatuwirang debate dito sa blog na ito ang sino man sa Supreme Court na nagsasabing 16 na votes lagi ang kailangan sa impeachment kahit ilan ang di bumoto. Nananawagan ako sa Supreme Court o sa sino mang nag-iinterprete ng Philippines Constitution Article 11 Section 3 Paragraph 6. The provision states that, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Since the Senate is composed of 24 members, a two-thirds majority mathematically equates to exactly 16 na votes. Ito'y seryosong nami-misinterpreta ng mga nagsasabing 16 na votes ang kailangan kahit ilan ang di bumoto. Ang batas na ito ay tuwiran tinutukoy lamang ang normalidad na sitwasyon o katotohanan, ipinapahiwatig lang nito na dahil 24 ang senador kaya ito rin ang tinutukoy o inaasahang aatendi sa botohan, di dito tinoonan ng pansin yung mga di inaasahang pangyayari, at kaya nga gumawa ng artikulo sa Philippines Constitution na nagsasaad patungkol sa mga di inaasahang pangyayari na binibigyan karapatan ng alinman sa institutions na pwedeng kumilos o gumawa ng sariling hakbangin, ito nga ay patungkol sa motu proprio, kaya dahil sa ang Article 11 Section 3 Paragraph 6 na ay ipinapahiwatig ang realidad na 24 ang senador kaya inaasahan na 24 din ang aatendi o boboto, kaya ibig sabihin ipinapahiwatig dito na kung ilan ang aatendi ay yun din ang basehan ng boto o ng two-thirds votes. Isang kapurolan ng kaisipan kung ipapakahulugan ng nino man na two-thirds o 16 na votes lagi ang kailangan kahit iilan ang di mag-atendi o bumoto. Isipin nyo nga, paano kung ang nai-impeach ay mayroon siyang nakaalyado o kakampi o nabayaram sa Senado? Ano pang katarungan magkaharoon sa bansa? Lahat na yan ay magkukurakot ng milyones o bilyones at magsusuhol na lang ng siyam na senador, kaya di imposibleng mangyari na siyam sa 24 na senador ay laging maging corrupt, dahil di lang sila mag-atendi ng impeachment o ipahinhibot man sila, ay di na lagi sila mako-convict, kaya ano pa ang silbi ng impeachment na nasa Constitution din. Kaya kayong mga opisyales binoto man o inappoint na nagsasabing 16 na votes lagi ang kailangan anumang mangyari, magkaroon kayo ng matuwid na konsensya. Kaya kayong nasa Supreme Court, tanungin nyo ang mga sarili nyo, kung may naging corrupt ba sa institution nyo, halimbawa ang policy sa institution nyo ay two-thirds votes para ma-expel ang masamang justices sa institution nyo, kung may 6 na justices bang corrupt, ipapairal nyo pa ba ang two-thirds votes ng 15 justices kahit di bumoto ang 6 na justices? O kaya isa lang ang nangurakot ng bilyon at sinuhulan yung 5, para lumabas ng bansa o di bumoto? Di nyo ba naiisip ang magiging napakasamang dulot nito sa bansa? Ngayon kung ipipilit nyo ang gusto nyo, subukan nyong i-rebut ako sa blog na ito, kung matuwid na tao ka talaga.